Tinawagan ako ni Sister Feli, no? Si Sister Felio ay naging parokyano ko, no? Sa Santa Maria, Laguna. No, ako'y naging kura paroko. Si Sister Lita naman ay naging parokyano ko rin dito sa Pansol, no? So, bahagi yun. Pero ang tumawag sa akin ay si Sister Feli, no? At kung pwede kong pagmisahan si Usta, no? Na kapatid pala ni Sister Feli, no? Ngayong araw na ito, no? Upang ipanalangin natin sa harapan ng Poong Kapal, upang higit niyang pakinabangan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos, no? At para din sa atin, mga mamahal kay Justa, no? Na nawa ay tayo rin ay magkaroon ng kapanatagan ng kalooban, no? Sa kanyang pagkawala, no? So tayo'y dumudulog sa harapan ng Poong Kapal, no? At ngayon, tama-tama, ngayon kasi ay linggo ng muling pagkabuhay. Kalawang linggo na, kung tutuusin. Kalawang linggo na ng muling pagkabuhay. So, sentro ng ating pananampalataya, no? Kaya tayo nagtitipon dito, ay sapagkat alam natin na tayo bubuhayin din ng Diyos, no? Pagdating ng panahon ng ating kamatayan, sapagkat si Jesus mismo ay muling nabuhay, no? At nung nakaraang linggo, pinagdiriwang din natin yung alin, yung dakilang awa ng Diyos, divine mercy. So bahagi ho, no? Na nawa ay higit natin pangalagaan. Kaya naman yung mga divine mercy devotees, no? Pwede niyong kantahin yung mga divine mercy na awit, no? Para higit natin makita yung dakilang awa ng Diyos, no? Kasi yung ating pananampalataya ay higit sa lahat, no? Ay nakabase sa walang hanggang awa ng Diyos, no? Na ipinagkakaloob niya sa atin. Sabi ko nga, no? Ano ba pag sinabi natin mercy, no? Sana maunawaan natin, awa, no? Ano ba yung awa? Kung minsan sabi ng iba, kinaawaan kita. Kung minsan sabi naman ng iba, lalong-lalo na ngayong henerasyon na ito. Ang henerasyon na ngayon na ito, hindi, karapatan ko yan, no? So, nasaan bagay yung awa at nasaan bagay yung karapatan, no? Kasi kung minsan sinasabi ng isa, no? Kaya yan ay pinagkaloob ko kasi out of my mercy. Kung minsan sabihin naman na hindi, no? Ay ito'y deserve ko, no? Kasi pinaghirapan ko, no? Bahagi rin no, na makita natin, no? At makita natin sa tinatawag nating ekonomiya ng pagliligtas ng Diyos sa atin na ipinagdiriwang natin ngayon sa 2 linggo ng nakalipas na alin. Magkasama yung dalawa, no? Pag sinabi kasi nating awa, anong minimum requirements ng awa? Ang minimum requirements ng awa ay justice. Hindi mo pwedeng sabihin na mercy yan, pero hindi mo na ibibigay yung hinihingi ng justice. Tamang-tama yung pangalan ni Justa. Sabi ko nga, Justa, no? Babae ng husto, no? Ibig sabihin sapat. Yun ang justice, no? Babae lamang, husta, no? Pag lalaki, husto, no? That is katarungan, no? Yan ang minimum requirements ng awa, no? Bahagi yun. At alam natin, nasaan yung katarungan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, no? Kasi sa pamagitan ng paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Jesucristo, no? Tayo ay tinubos, ibinigay niya yung hinihingi ng katarungan. Bakit? Sapagkat binayaran niya yung pagkakasala ng tao. Pagkakasala ng tao kanino? Sa Amang nasa langit. At yun na hindi pwedeng bayaran lamang ng tao.
Kaya yung pag sinabi natin ng Mesiyas, hindi pwedeng ang Mesiyas ay tao lamang. Sapagkat hindi pa kayang bayaran ng tao ang pagkakasala niya sa Diyos. Sino lamang ang makapagbibigay ng kahustuhan, no? O kahustahan, kung tawagin natin, para tayo matubos sa ating kasalanan, kinakailangang maibigay din ito ng Diyos. No? Kaya si Jesus ay hindi lamang tao. Kasi may sasabi na si Jesus lamang ay tao. Hindi. No? Siya ay totoong tao at siya ang Diyos. Kasi doon lamang ay bibigay ang hinihingi ng katarungan sa pagkakasala ng tao sa Diyos. Na ang makapagbibigay ay alin? Kabahagi ang Diyos. Sa kung tawagin natin ay ang pagraransam, no? Ang pagbabayad para matubos ang tao sa kasalanan at kapahamakan na unang pinagkasala ng tao sa Diyos. Yun ay nakakita natin sa aklat ng Genesis. Kaya yun ang bahagi natin. Yun yung kahustuhan ng biyaya ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ibinigay niya, no? Nasaan ang mercy? No? Naibigay na ngayon yung katarungan, tsaka tayo ngayon mag-uusap sa mercy, no? Kasi kung minsan sinasabi ng iba, mercy tayo ng mercy, hindi yung pa pala naibibigay yung katarungan, no? Kung minsan sinasabi ko nga, kung minsan sa mga employee, no? Sa mga employee, sample ko kalimitan ay yung employer-employee relationship. Sabi nga natin ay kapag sinasabi, hindi mo ibinibigay yung minimum wage. No? May minimum wage tayo eh. Iba nga lang yung minimum wage ng San Pedro, ibang minimum wage ng Calamba. Kami kasi, ako po ay ngayon naka-assign ako sa Pangil, no? 4th District. So, iba rin ang minimum wage namin doon. No? So, kung hindi ko ibinibigay yung minimum wage noong sa lugar ko, at sasabihin ko naman, hindi, binibigyan ko naman niya ng Christmas bonus. Pero kapag kukwentahin mo yung ibinigay mo sa Christmas bonus, baka kulang pa para mapunuan yung minimum wage. Hindi awa yun. Hindi mercy yun. Kulang ka pa kapag ang pinag-usapan ay katarungan. Kaya kung ito hindi talaga bonus yun. Kaya yun ang dapat natin. Kaya nga, sabi ko rin nga, kasi inaayos din namin sa parokya namin, sabi ko, sa parokya kasi maliit, matanda na yung parokya. Nasa bayan kasi ako ng Pangil. Kaya lang, hinati na sa 3 parokya yung aking parokya. Kaya, bahagi yun, na sabi ko, hindi ko kayang magbigay ng sahod para sa 6 na araw ng sekretarya. Kaya sabi ko ay gagawin na lang natin 5 araw. So, ibig sabihin, 2 araw ang day off niya. Lunes at saka Huwebes. Para maibigay natin yung tamang sahod. Pero medyo mabigat kasi kung tuusin, hindi ko pa maibigay ngayon. Baka sa August ko pa maibigay. Pero yun ang kinakailangan natin. Para masabi natin na, pag sinabi natin yung awa, ay ibig sabihin, higit sa hinihingi ng katarungan. At yun ang awa. Asan yung awa ng Diyos? Para sa atin, sa pagliligtas niya sa atin, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At para sa ating kapatid na si Justa, at sa bawat isa sa atin. Kasi hindi naman karapatan natin na ang Diyos tayo ay iligtas ng ating Diyos. Hindi natin karapatan na tayo maligtas. Kaya tayo nililigtas ng Diyos sa Ellen out of His mercy. Kaya tayo nagkamit ng langit ay hindi sapagkat
entitled tayo roon, no? Tayo ay pupunta sa langit. Bakit? Gawa ng kanyang awa at pagpapatawad. Kaya napakahalaga ho na makita ho natin, na matugunan natin sa biyaya na ito na ating idinudulog sa harapan ng poong may kapal. Hanawa, pakinabangan natin, lalong-lalo na ni Justa, ang dakilang awa na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Kaya nga sa atin, mayroon tayong purgatory, ano? Kasi yung ibang sekta hindi na iniwala sa purgatory. Bakit may purgatory tayo? Justice yan, no? Kasi kapag may inutang ka, kailangan mong magbabayad, no? Kailangan mong ibigay yung hinihingi ng katarungan. Ayaw kong sa gamitin yung salitang bayad, eh. Mas gusto kong gamitin yung salitang para ibigay yung hinihingi ng katarungan, no? Pero bahagi, pupunta rin lang lahat sa langit. Asaan yung kanyang mercy? Ay di, yung hindi na tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy ng kaparusahan. At yun naman ay maliwanag na ipinakita ni Justa, no? Kasi siya naman ay nakahingi ng tawad sa harapan ng Diyos, no? Sabi ko nga ay napahiram ko siya ng Santo Olyo. Hindi ko lang alam kung mayroon pang ibang pari na nakapagpapahid sa kanya ng Santo Olyo, no? Yun na yun yung maliwanag, no? Hindi na siya pupunta sa impyerno. Pero kung naibigay na ba yung hinihingi ng katarungan, hindi natin alam, no? Pero kung hindi niya pa naibibigay, ay sigurado nang pupunta na siya sa langit, no? Maaaring hindi lang ngayon, no? Yun ay depende na lamang kapag naibigay na niya yung hinihingi ng katarungan, no? Pero siguro naman sa panahon, sa matagal niyang panalangin, kalimitan nung sinasabi ko doon sa mga pinapairam ko ng Santo Olyo, no? Na ialay ninyo yung inyong karamdaman sa Diyos, no? Para saan? Para sa kapatawaran ng kasalanan mo at para din sa kapatawaran ng kasalanan ng mga mahal natin sa buhay, no? So, kaya bahagi rin mo yun, no? Kung kayo'y nahihirapan sa buhay sa daigdig na ito, bahagi yan ng buhay. Pero ano yung Christian meaning dyan? Ialay mo sa Diyos, no? Ialay mo sa Diyos. Bakit? Kapag inialay mo yan sa Diyos, pwedeng maging daan upang kaawaan tayo ng poong may kapal. Kasi doon papasok yung awa at pagpapatawad ng Diyos. It become an offering of love, no? Para sa mga taong minamahal natin, na bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa atin.